Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good, and your mercy is forever. You are good. You are good. You are good, and your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight.
my Lord and me. Lord, I live to adore you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. Praise God. Amen. Thank you, Pastor Pony. Of course, Pastor Cesar, the praise team. Good morning, church. How are you today? So we are so blessed. So April 13, 2025. So welcome nga po ang lahat dito po sa malawakang gawain ito ng Bride of Praise Church. Simultaneously, ay meron pong kasabay na gawain ito dyan po sa parte ng Chicago, Illinois, of course, sa Indochina. Dyan po sa, of course, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. At ganun din po, of course, dyan po sa binabati nga po natin kasi nga po ay malawakang gawain ito. Dyan po sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Australia. One thing I know, God loves you. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, God loves you. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. To God be the glory. So mahal po tayo ng Panginoon. Amen. So marami pong nagtatanong. At of course, meron tayong mga first time na dumalo sa ating gawain ito. Nagtatanong, ano ba yung Bride of Praise Church? So Bride of Praise Church is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, spirit-filled church. Truly, our mission is to bring all people to the kingdom of God regardless of race, belief, status, and religious affiliation through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Ang mahalaga po ay makilala natin si Lord Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen? Dadako po tayo sa ating declaration this morning. May I request everyone to stand up please at this point of time. At gawin po nating prayer ito ng ating mga puso sa umaga pong ito. So sabihin po natin, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Yung pong pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. So, amen. So, of course, nadako po tayo sa Word of God. Alam po ba ninyo, ang Word of God ay very powerful. So, you may be seated. So,
ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ano po? Ang sabi nga po ng sabi nga po ng Hebrew 4:12, for the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya po, ano man ang kailangan natin ngayong umagang ito, of course, number one po, priority natin ay yung Word of God. Amen? So, ang ating pong speaker ngayon ay walang iba, kundi ang ating pong co-pastor ng Bride of Christ Church dito po sa Bay Area. Bigay po natin ng pulpito sa kanya, anointed ng Panginoon, kamanggagawa sa Panginoon, Pastor Evelyn Acacio Cruz. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. God is good. And all the time, God is good indeed. Amen. Amen. Dati, nagbibigay muna akong sample bago ako mag-pray. Pero ngayon, magpe-pray muna tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, tunay na ang aming mga puso ay nagagalak dahil dinala mo kami sa lugar na ito para kainin, namnamin, at ipamuhay ang katotohanan ng iyong salita. Tunay na ikaw ay mabuti at dakila. Ikaw ay mabuting Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa iyo at ngayon ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga puso. Capture our hearts, O God, that we may cherish the blessings you have in store for us this morning. We bless your name. We glorify you. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 So, yun po. Ang pag-uusapan natin ngayon, yun nga, alam na alam ng lahat na ngayon ay pinagdiriwang yung araw ng Palaspas. Araw ng Palaspas, triumphal entry ng Panginoong Hesukristo. At maraming mga tao hindi tunay na unawaan. They do not really understand the meaning of this week. Kasi yun nga, yung Palaspas, pumasok si Kristo bilang hari at nagkaroon ng katuparan yung sinabi sa Old Testament ni Zechariah 9:9 that this king will enter in a donkey, riding in a donkey. Kasi kung king, in worldly standard, pumapasok sila in war horses. But this time, this king came in a donkey that signifies humility. Humility and not as a warrior king. Pero nakita natin sa Revelation 19 that this humble Jesus became the King of Kings and the Lord of Lords. So when he entered Jerusalem, people were chanting, Hosanna. Ang ibig sabihin po nun, save us now. Ngayon, iyon ang sinisigaw ng mga tao. So it is a day of celebration. Pero these people who are chanting and shouting, save us now, are the same people who said, crucify him, crucify him. So what a change of heart na hindi natin to nakikita. Ngayon, sa atin, sa panahon natin ngayon, we may not be saying crucify him kasi tapos na yun eh. But sa mga buhay natin, we crucify Jesus over and over again. How? What? Ayun yung mga tanong, why? Why do people easily change heart? Kasi nung panahon na yon, ang akala ng mga tao, Jesus was there to liberate them from the Romans. But they did not recognize that Jesus came for their sins to be forgiven.
Ngayon tayo din, di ba, sa panahon natin ngayon, may mga tao na ang gusto nila kay Jesus, kung ano yung gusto nila, pero hindi yung tunay na dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. Marami sa atin, once in our lives, there are so many requests that we've brought to God. We want this, we want this, we want this, make that. We make plans for ourselves before we even come to the Lord. And then when we are in the verge of falling, that's when we say, help me, help me. But we did not even ask the Lord, what do you want for me to do? And that's the meaning of lordship. So many people did not accept Jesus as Lord, but Jesus as a liberator, or Jesus that would say yes to what they want Jesus to do. So these are the things why there's a change of heart. Yun nga, they thought Jesus came to liberate them from the hands of the Romans, but they were wrong. And then they were expecting Jesus to come as a king riding in a big horse. But Jesus came in a donkey. Kaya dito natin makikita. Ngayon, sa mga buhay natin, sabi ko nga, we may not be shouting, crucify Him, but because of our compromising life, we are saying, crucify Him. We live by the truth, the relativity of truth in this world, instead of the absolute truth that comes from the Word of God. Kung ano yung uso, iyon ang ating sinusunod. Kung ano yung tinatanggap ng nakakarami, yun ang ating ginagawa. Di ba? So, yun yung una nating modern way of crucifying Jesus. That we do not even, that we were not even aware of. We are compromising people. Even Christians, sorry to say. But thanks be to God, He is so gracious and merciful. There's always a chance. Hindi tayo binibilangan ng Diyos ng isa, dalawa, tatlo. Everyone who comes before the Lord for forgiveness and mercy, He welcomes us in an open arms. So there's always the goodness and faithfulness of God. And then, pangalawa, paano natin siya kinukrucify? By ignoring Jesus in our everyday decision. Especially believers who've known the Word of God, believers who's reading and meditating the Word of God, but in decision-making, they ignore the Word of God. They do what they want to do. So that's another way in the modern times crucifying Jesus. We may not be shouting, crucify Him, but we are crucifying Jesus by ignoring Him in our decision-making. Pangatlo, how do we crucify Jesus? By hypocrisy. We are hypocrites. How do we become hypocrites? We come to church every Sunday, but then Monday to Friday, what are we doing? We are playing saints, but then when we're out, we do whatever we want. So that's one way also of crucifying Jesus. Yes, we may not say with our lips, crucify Him,
but we're unconsciously doing it in our everyday lives. But first, John 1:9 said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us with all our unrighteousness. Kaya yun po ang istorya ng Palm Sunday. Nung ako lumaki ko, yung palm, lalagay sa likod ng altar, ang sabi ng nanay ko, yan po yung nanay ko, ang sabi ng nanay ko, lagay yan dyan para pagka yung kumikidlat, hindi tayo papasukin ng kidlat. So, yun yung akala ko, totoo, no? But these are, hindi ko alam kung saan niya nakuha. And most of us, marami sa atin, mas pinaniniwalaan natin yung mga salin-salin na mga salita galing sa ating mga ninuno kaysa sa salita ng Diyos. I was born and raised as a Catholic. The first time I had a Bible, I was 33 years old. I grew up without a Bible. Bible wasn't introduced in my household. Only when I got born again. That's why I said, what if I die before I reach that age? Where would I be? Kaya, God is good. God is good. God is good because all of us who are breathing right now, no matter how old you are, there's always a chance because God is good. God is good trying to reach us. God is chasing us. Kaya ang Diyos ay mabuti. Kaya yun yung ating nakita dito. Ngayon, titignan natin yung ating pinaka-tema. Nakita natin ang storya ng Triumphal Entry, Palm Sunday, hanggang Biyernes Santo. Ngayon, ano ba ang tunay na hinahanap ng Diyos sa atin? Kaya dito natin pupuntahan yung John chapter 4, verses 23 and 24. Kasi ang sabi dito, but the hour is coming and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dito, ang title natin yan, From Hosanna to the Cross. Kasi we have to be a true worshiper of God, of Jesus. Dahil nga, yung mga tao, Hosanna, save us now, and then pagdating sa cross, crucify Him. Ngayon tayo, yun nga, after the cross, maging tunay tayong worshiper, mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ito ang istorya ng isang babaeng Samaritana. Noong nagkatagpo sila ni Hesukristo, mayroong tanong ang Samaritana, saan ba ang lugar ng panambahan? Kasi ang mga Samaritan, doon sila sa Mount Gerizim nananambahan. Ngayon, ang mga Hudyo naman, doon sila sa Jerusalem. Kaya ngayon, sinagot siya ni Jesus. At ang sagot ni Jesus, yun nga, it is a revolutionary answer. Parang si Andres Bonifacio, magrevolusyon. Mali ang nagaganap, mali ang paniniwala. Kasi ang sinasabi dito na ang Diyos, God is a spirit. Wala siyang material na katawan,
Hindi siya nakikita at siya ay nasa lahat ng dako. Ang sinasabi noong Samaritanang babae, yun nga, ang sabi sa amin, pumunta kami dito para dito kami sumamba. Pumunta kami, tapos kayong mga Hudyo kasi hindi sila nagsasama. Kaya ang binago yon ni Jesus, hindi nakukuha sa lugar ang pananambahan. Hindi nakukuha kung hindi ang sinasabi dito, true worshiper in spirit. Bakit in spirit? Bakit in spirit? When we accepted the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit dwells upon us. Kaya nga ang sabi ng Romans 8:15, we can say, Abba, Father. Abba, Father. Kasi nagkaroon tayo ng koneksyon kay Jesucristo. Kaya ang sino man, and bakit sinabing true worshiper? Kasi merong mga sumasamba na hindi talaga totoo yung pagsamba. Gaya nga ng sabi ko, yung kanina, we crucify Jesus by coming to church without really understanding how to be a true worshiper. Just for people to see that I went to church. When I was a child, my father would always say, go to church, it's Sunday. Go to church, it's Sunday. But he doesn't go to church. But he demanded us to go to church. So, kami naman, siyempre pupunta kami sa church kasi gusto ko ng popcorn. Tiyak may popcorn sa labas ng simbahan. May balloons, may mga ibon. Yan ang nakikita natin sa simbahan. And then, nung ako'y nagdadalaga na, lumalaki, doon si Simba, tinitignan ko yung mga dumarating at yun nga, sabihin ko, ang pogi nung lalaki, hindi naman maganda yung babae. Pero nasa simbahan ako. And I believe, hindi lang ako yan. Kasi that's how we were. So, yung mga ganon, lahat nakikita. Yung damit napapansin. So, it doesn't mean that you are in the temple or church, physical church, that you are worshiping God. Kaya dito, yun yung sinabi ni Jesus, wala sa lugar kung hindi nasa sa ang pananambahan, ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kung tayo tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin, iyan ang ipinangako na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu at ang sino mang pinananahanan ng Espiritu, yung ating pagkatao ay patuloy na binabago at tayo ay nananambahan. Sinasamba natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Dahil kung tayo ang masusunod, mas gusto nating mamasyal, magnood ng TV, at iba't ibang gawain. Pero dahil tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, we have conviction. We have conviction in our inner being that we have to praise and worship God in everything we do. Hindi tayo gumagawa ng mabubuting bagay para masabi, ang bait niya, ang galing niya, ito ang pangalan niya, ilagay niyo siya dun sa listahan ng mga nagdonasyon. Hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo ay gumagawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti dahil nakita natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na unawaan natin ang ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, at mabalik sa piling ng Diyos. Yon ang dapat nating nakikita. Kaya nga, ang sabi ng Philippians 3:3, sabing ganon, worship. We Christians worship the Lord by the Spirit of God that's in us. Kaya yun yung ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos na tayo'y nananambahan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. At ang sabi nga, Spirit and in truth. Spirit and in truth. Ano ba yung truth?
Ano bang sabi niyang John 14:6? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. There are so many people that are giving different definition about this. Hindi ko alam kung papaano, very literal, simple English. I am the way, the truth, and the life. No one. So, ibig sabihin, walang sino man ang makapaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. So, hindi tayo pwedeng dumaan sa iba't ibang daan. Walang dating daan, walang lumang daan. Si Jesus lamang. Bakit si Jesus lamang ang daan? Bakit? Namatay ba sila sa krus ng Kalbaryo? Meron bang ibang namatay, napako sa krus, maliban kay Jesus? Kanino bang dugo ang nabuhos sa krus ng Kalbaryo? Hindi ba kay Jesus lamang? Kaya siya ang nagsabi. Siya lamang ang daan, siya lamang ang katotohanan, at siya lamang ang buhay. Walang sinuman ang makaparoroon sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya anuman yung ating pinagkatandaan, natutunan nung araw, kaya yun yung aking pasalamat. Salamat sa Diyos dahil nabuksan ako sa salita ng Diyos. Natutunan ko yung Biblia. May mga tao, may Biblia sa bahay, ang lalaki pa, mga antigo pa. Hindi naman binabasa. Hindi naman alam kung ano ang naen doon. Ano ang silbi noon? Kaya ngayon nga, yung sinasabi ko din na may mga sundalo o may nakita akong patotoo ng sundalo, dala-dala niya yung maliit na Gideon Bible, may nakapulupot na rosaryo. Yun daw yung kanyang tagapagligtas. Sabi ko, kahit dala mo yung Biblia, kung hindi mo naman alam ang salita ng Diyos na nilalaman yan, wala yang nagagawa sa iyo. Parang si Haring David, nung siya ay pupunta sa gyera, yung kaban ng tipan, dadalin. Ang sabi niya, hindi natin kailangan dalhin yan, iwanan niyo yan. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Dahil siya ay Espiritu. Siya ay nasa lahat ng dako. So yung mga Biblia natin, kailangan binabasa. Baka yung mga cabinet nyo ay na-born again na. Baka yung ibabaw ng TV nyo ay na-born again na. Pero kayo, hindi kayo na-born again. Kung na-born again man kayo, baka hindi kayo nasa-sanctify, hindi kayo lumalago. At yung cabinet nyo ang lumalago. Kasi yung salita ng Diyos, hindi yan tatayo, mangungusap sa atin kung hindi natin binabasa. Kaya kailangan ito'y binabasa. And there are people who are readers. People who wants to read, want to listen to music or meron na rin po audio ang salita ng Diyos. Kailangan punuin natin ang ating mga sarili ng salita ng Diyos. Kung ang ating mga katawan ay nabubuhay dahil sa ating mga kinakain, ang ating espiritu na hindi mamamatay, kailangan pakainin din natin ng mga salita ng Diyos. Yan po yung katotohanan na dapat nating maunawaan. Dahil ang sabi nga, we will all die. People die. Iba't ibang edad. Kung tayo'y nakarating ng, kagaya ng nanay ko, magna-93, so blessing yun ng Panginoon. Pero kung umabot man siya ng 100, pero hindi niya isinuko ang buhay niya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yung 100 buhay niya, walang silbi. Walang kwenta yon. Kasi yung buhay na walang hanggan, walang katapusan. Ang ating espiritu, pwedeng magkaroon ng pangalawang kamatayan. Tayo. Kasi nga, yung una, lahat tayo mamamatay physically. Pero kung tayo ay tumanggap kay Jesucristo at isinuko natin ang ating buhay sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, sigurado, hindi mamamatay ang ating kaluluwa. Ito ay uuwi sa piling ng Diyos. Lahat ng meron dito sa lupa ay panandalian lamang. Kaya ito ang hinahanap sa atin ng Diyos.
true worshiper, tunay na mananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ano din ang sinabi ng John 17:17? Sabi doon, ang iyong salita ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya yung mga tao na ayaw maniwala, nasa kanila yon. Pero tayo, ang tungkulin natin, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ni Hesukristo. Dahil iyan ay isang mandato sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, yun nga, sa Matthew 21, hindi natin babasahin yan kasi sinabi ko na yon. Matthew 21, 1-11, yan ay magiging assignment nyo later. Matthew 21, 1-11, yan yung triumphal entry. Makikita natin yon. At makikita rin natin sa Matthew 27, 22, at saka 23, the same people who shouted, Hosanna, many of those people shouted, crucify him, crucify him. Kaya yun. Kaya dito, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na worshiper? Ang tunay na mananambahan. Ang taong tunay na sumasamba sa Diyos. Ang isang tao na tunay na sumasamba sa Diyos ay Christ-centered. Na si Jesus ang ating wino-worship, si Jesus ang ating pinasasalamatan, si Jesus, dahil nga si Jesus ang tanging daan. Kapag tayo dumadaan sa iba't ibang daan, kinokontra po natin ang salita ng Diyos. And that is disobedience. Kahit na saan galing yung katuruan na natanggap nyo, sa saling lahi o sa mga ninuno ninyo, marami akong naririnig, dito na ako tumanda, dito na ako mamamatay. Kawawa naman kayo. Dahil yung spirito nyo kasama nyong mamamatay doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil naging matigas ang inyong puso na pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya, yun nga, anong sabi ng John 4:24, God is a spirit and God is looking for worshiper in spirit and in truth. At dito nga, paano naman tayo magiging true worshiper ngayong Semana Santa? Yan, Semana Santa. At hanggang tayo ay bumalik sa piling ng Diyos. Unang-una, kailangan examinin natin ang ating mga puso. Tignan natin ang ating mga puso. Si Jesus ba ay talagang tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Si Jesus ba ang talagang tanging solusyon ng lahat ng pinagdaraanan natin? Kasi nga, merong mga tao, they welcome Jesus as King dahil lamang doon sa kanilang mga problema, dahil doon sa kanilang mga pangangailangan, hindi dahil para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya dito, ang sabi nga ng we adore Jesus sa anumang kapanahunan. At ang pangalawa, true worshiper embraces the cross. How do we embrace the cross? What was the cross in the life of Jesus? Yung cross, He was crucified. He sacrificed. So tayo, na mga tunay na mananampalataya ni Hesukristo, hindi lang tayo sasamba sa Kanya sa panahon ng kasaganaan, sa panahon na sinasagot yung ating mga gusto, sa panahon ng trial, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng sorrow, we have to still embrace the Lordship of Jesus. Kasi He Himself suffered. Why? Because of you and me. Tayo, madali tayong tumalikod. Pero sabi nga, even though we are unfaithful, God remains faithful. Kaya yun. Ngayon, ano yung mga challenges? Meron tayong mga challenges
sa ating pagwo-worship sa ating Diyos. Unang-una, yun nga, masyado tayong emotional. Emotional, event-based faith. Paano natin sinasabing emotional tayo? Pag Pasko, pag katulad ngayon, Lent season, yung mga tao kung anong ginagawa. Tapos yung sa Sunday, yung mensahe ni Pastor. Ngayon, yun nga, yung palaspas. Hindi natin na isip na yung mga taong naglatag ng kanilang mga balabal ay the same people na sumigaw ng crucify Him. At tayo din sa panahon natin, if we ignore Jesus in our decision making, we are crucifying Him. And if we believe in the truth of this world and not the absolute truth of God, we are crucifying Him. And if we are event-based faith lang, yun nga, pag Sunday church, pero pag whole week, ginagawa ang gusto. So, yun ang challenge sa atin, mga challenges ng buhay natin. At pangalawa, worldly distraction. Yun nga, worldly distraction. We are so busy na ma-fulfill yung mga gusto natin sa buhay. Kaya minsan, yun nga, dahil sa kagustuhan natin, we shortcut. Nag-aano tayo ng mga shortcut na para lamang ma-promote sa trabaho kahit matapakan yung ibang tao. Yan ang worldly distraction. At yun nga, yung mga napapanood natin, nakikita natin, kasi kung ano yung pinapanood natin, siya ang pumapasok sa isip natin. Pangatlo, shallow understanding. Bakit nating shallow understanding? Yun nga, may Biblia, hindi binabasa. Kilala si Jesus sa pangalan, pero hindi alam ang karakter ng Diyos. Kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Saan ba natin makikita ang karakter ng Diyos? Di ba sa salita niya? Ano ba yung meditate natin? Salita niya, wag nating memoryahin yung ating mga pinapanood sa TV. Minsan nga may mga narinig ako, inuulit yung mga dialogue nung kanilang mga pinapanood sa TV. Pero ang salita ng Diyos, ni isang memory verse, wala. So, yun these are the challenges. At yun din, ang pangapat, fear of suffering. Meron tayong fear of suffering. Pero yun nga, kung ang ating Diyos na nagligtas sa atin, nag-suffer, yung ating teacher, nag-suffer, sino tayo para tayo ma-excuse? Pero siya ang nangako, I will never leave you nor forsake you. Yun ay salita ng Diyos na pangako. Pero kung hindi mo alam, hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo maaangkin yung salitang yon? Kaya dito, meron din tayong mga solusyon. Sabi nga, ano yung mga solusyon doon sa ating mga challenges na hinaharap? Number 1, we have to meditate the gospel daily. Anong sabi ng Luke 9:23? Take up your cross daily and follow me. So kailangan mag-meditate tayo ng buhay ni Kristo. Number 2, practice personal devotion. Kaya ito yung pinag-aralan natin the last time, sabi nga ng Matthew 6:6, go into your room and pray to your Father. Kaya nga, di ba, ito, pinagsama na to. Ano yung mga habits na dapat nating ipamuhay sa araw-araw? Prayer and meditation. Ito na yon. Solusyon natin. Number 3, pursue worship in spirit and in truth. Anong sabi ng Psalm 51:17? Ito ay awit ni David nung siya ay magkasala kay Bathsheba. At ang sinabi niya dito, a broken and contrite heart, God will not despise. Ano bang ibig sabihin ng broken and a contrite heart? Ito yung kapag tayo nagkasala, hindi yung
parang ang bilis-bilis nating magkasala. O yung brokenness. Yung kapag tayo nagkasala, yung talagang nadudurog yung puso natin o yung parang heavy, talagang crushed. We felt the gravity of the sin na ating ginawa. Kapag wala tayong ganun, na parang andaling gumawa ng kasalanan, hindi natin makukuha. Kasi we can pretend with one another. But God is the seeker of one's heart. God can see our hearts. If it's true or not, we cannot play or fool God. God makes us. Kaya yun yung sinasabi dito, na let's pursue. And kung wala, let's pray to the Lord. Ask God. Be merciful. Be gracious. Dahil He's gracious and merciful. Sabi nga, di ba, our salvation is a gift from God. Even our faith. So if it's from God, then it's from God. We cannot demand another breath of life. Pag sinabi ng Diyos, ito na yung huli mong hininga, hindi tayo pwedeng magdemanda. Hindi tayo pwedeng magreklamo. If it's your last breath, it's your last breath. So every breath is a chance of redeeming our time, our talent, and our treasure. Lalo na tayo na mga may edad na, let us do it for God. Ako nga sinasabi ko sa sarili ko, I've done everything for my children, for my family, and for myself. Now, I thank the Lord that He has given me the chance to redeem my time, my talent, and treasure. And every day, I expect surprises from my great God. And God is giving me the day of my life. But we have to be truthful and honest before God, because God is an answering God. So, for us to worship God, we have to worship Him in spirit and in truth through the Holy Spirit that is in us, and by the truth of His Word, that He is the only way, the truth, and the life, that there's no one who can come to the Father except through Him. No other way. No other way. Kaya kung meron kayong other way, you are sinning against God. And that is rebelliousness, that is disobedience in the Word of God. Bakit? Madadala ba kayo ng mga kaibigan nyo sa langit? Madadala ba kayo ng inyong mga hinahangaan sa langit? Bakit? Kaya ba kayong bigyan ng hininga niyang mga kaibigan nyo? God that is unseen, that invisible, immaterial, all-present God is the God who rules all tongues, tribes, and nation. All living creatures are under God through Christ Jesus, who died on the cross for all of us to be redeemed and have a way of connection, reconnection, and reconciliation to the Father who is in heaven. Amen. Amen. At ang pangapat, yun nga, let us remember Jesus in suffering. Anong sabi ng Philippians 3:10? That I may know Him and share in His suffering. And then, eto na. Let's see. Ito na yung sabi ko na meron kayong assignment. Practical steps from today, Palm Sunday, hanggang Good Friday. Number 1, ngayong Palm Sunday, worship Jesus as King. He humbles Himself. And yun nga, basahin ninyo yung Matthew 21. And then, mag-reflect kayo sa puso ninyo.
Ano ang motibo natin sa pagtanggap kay Jesus? Kaya Palm Sunday, worship Jesus as King, sing praises, read Matthew 21, reflect on your heart motives. Monday, bukas, yan, Monday. We have to cleanse our hearts like the temple. We are the temple of the Holy Spirit. Dito tayo, let us confess our sins. 1 John 1:9. Ask God to purify our hearts. Tuesday, listen to the teachings of Jesus Christ. Read Matthew 22 and 23. Dito natin makikita yung mga parables. Kaya yun ang gagawin natin sa Tuesday. Kasi yun nga, di ba, sa Pilipinas, pagka-Lent, bakasyon. At ito yung mga reflection. Kaya meron tayong mga gagawin. Assignment. Yun nga, Tuesday, listen to His teachings. Read Matthew 22 and 23. Wednesday, anong gagawin natin sa Wednesday? Remember yung betrayal. Kasi Wednesday yung nangyari. Let us pray against compromise. And let us examine our loyalty. Luke 22, 3 to 6. Yun nga. Kasi dito natin makikita, yun nga, yung nakipagkasundo na si Judas Iscariot. Nagdesisyon siya sa sarili niya na ipagkanulo si Jesucristo. At kaya tayo, yun din, tignan natin yung ating mga sarili. Meron ba tayong panahon na ipinagkakanulo natin si Jesus sa ating mga buhay? At Monday, Thursday, ito naman yun, serve in love, practice humility, kasi dun sa John 13, di ba? John 13, serve someone sacrificially. Ito yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung, narito yung huling hapunan, narito din yung paghuhugas ng paa. Na tayo, we are servants. If our God, Lord Jesus, came to serve, we are here to serve. And that's way of worship. We worship. Good Friday. Now we have to meditate on the cross. Ito yung sinasabi ko kanina, shallow understanding. For us to really grow in our Christian life, we have to truly understand what really is the gospel of Jesus. The death, resurrection, and the indwelling of the Spirit in our life, in our lives. Kaya basahin natin yung John 19. At yun nga, if we wanna fast, we can fast, but we can take and reflect quiet time about the death of our Lord Jesus Christ. Yon. Kaya, final challenge and commitment. Question, will I be a Palm Sunday worshiper or a Good Friday disciple? Tayo ba ay basta sisigaw ng Hosanna? O tayo ay magsasakripisyo kagaya ng ginawang sakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin? Kaya we have to worship in truth. Yun yung ating, let us commit ourselves this week to worship in truth, know Him, know Jesus through His Word, worship in spirit, that we will offer our whole life to Jesus, and worship in suffering. Don't abandon Jesus when it's hard. In times of trials, we have to have an unwavering worship to our Lord Jesus Christ. Amen. So, salamat po Panginoon sa aming narinig ngayong umagang ito at tunay po na pagpalain mo ang iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin at tunay na ito ay magrema. At yun nga po, dalangin namin that we could reflect on our standing before you.
Are we true worshiper in spirit and in truth? Are we pleasing before your very eyes? And it is our prayer in the power of your Spirit that you will make us one, acceptable and pleasing before you. We praise you, we thank you in Jesus' name. And all God's people said, Amen. Amen. Amen.